napansin ko kahit wala pa akong one month sa lugar, yung yung sugar ko, bumaba siya no. Tapos sabi ng doktor sa akin, ito nga yun, minamonitor ako minamonitor nila kung sa akin yung sugar ko. Ito, hindi pa ako nag-low carb dyan. Dito na, bumaba na siya dito na. Tapos yung insulin ko is twice a day, 70-30 na insulin. Ngayon, nag-88 siya, dok, hindi na ako nag-inject kasi Yun yung yes. If you are injecting insulin and you're doing low carb, you need to be guided. Hindi pwedeng you're doing it yourself. Lalo na hindi alam ng doktor mo, you're doing the low carb, right? Hindi. It's very dangerous. You know why? Tingnan mo, biglang bagsak ko, 88. Matatakot ka na niyan. Okay? 120, very erratic ang sugar nyo. May 140, ayan. 160, 109, up, down, up, down. The problem, kung sabihin mo yan sa doctor nyo, ganun pa rin. After 3 months pa rin kayo pinapabalik. So, sino naman mo monitor sa inyo? I advise you to enroll in a program. Kasi daily, monitor namin tong and daily, pwede ako mag-adjust. Kasi yung mga nag-i-insulin ko, mga nagpa-monitor sa akin, very erratic first 2 weeks. Talagang nag-a-adjust pa. Then after 2 weeks, on the 3rd week, maganda na. So nag-gradual, nagbabawas ako. Gradual, normal, ang ganda. After a month, well, yung iba, natatanggal, yung iba, nasa lowest na. Usually 4 units. 6 units, 4 units. Yes, from 40. Medyo mo yan, ha? Ilang units to? Oh, tabi pa. 24. Gabi. 18? 18. Plus pa. So, tinanggal mo yung insulin? Hindi pa. Sa akin, ito... Hindi na ako kanina morning kasi. Yeah, 88. Kaya morning. Pag 17, hindi na ako nag-insulin kasi baka mababa. Oh, kasi hindi ka nag-adjust eh. Much better talaga magpag-guide ka para mas safe. Yan ro, kahit 1 month. Yung iba, testing the waters kung okay ba to, ito ba to. I gave them 1 month. You know, after 2 weeks, Dok, pwede ba ako mag-extend? Kasi nakita nila yung improvement. Tapos strict low carb daw. Pagka nag-strict, once you are enrolled in our program, strict. Hindi, kasi nakapantay naman kami.